Ilang linggo nang pinaghahanap ng mga otoridad si Apollo Quiboloy, founder at leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin ito nadadakip. Nahaharap ito sa mga kaso ng qualified human trafficking at child and sexual abuse. Ayon kay House Deputy Speaker J.J. Suarez, Quezon 2nd District Representative, nagpapakita ito ng kawalan ng respeto ni Quiboloy sa mga umiiral na batas ng Pilipinas. I think the bigger question is, where is Pastor Apollo Quiboloy? Dahil isang pagpapakita po ito na unang-una hindi niya nirerespeto yung mga institusyon ng ating pamahalaan. Pinakikita niya rin na he has no disregard whatsoever when it comes to the laws that govern the Philippines. Kasabay nito ang panawagan sa mga tagapagpatupad ng batas na dakpin na ang kontrobersyal na religious leader. So this is also a gentle call out to our law enforcement agencies to please implement, look for him, and put him in proper custody so that we can fully progress into the legal proceedings when it comes to the cases that he is now facing. Samantala, suportado naman ng ilang kongresista ang rekomendasyon ng Office of the Court Administrator sa Korte Suprema na ilipat ang pagdinig sa kasong sexual at child abuse ni Quiboloy mula Davao City sa Pasig City. Bukod dito, hinihiling din ng Department of Justice na mailipat ang mga kaso sa Davao City sa isa sa mga korte sa Quezon City. So it is but proper to have a change of venue in the legal course of the proceeding para po makapag-expect tayo ng neutrality in the environment. Ito po ay hindi dito lamang po sa kaso nangyayari. Nangyayari po talaga yan sa proseso po ng korte na pag sa tingin po ng batas, magkakaroon ng whitewash or may impluensya yung tao dun sa lugar, inaalaw po yung mga ganitong proseso, yung change of venue. I think it's better for the case to be expeditiously decided on, free from intervention, undue intervention, interference, and to insulate the case from further creating atmosphere of uncertainty within Davao City, because dun po talaga yung heighten, yung tension ng mga tao, kasi dun po yung bailiwick talaga ni Pastor Quiboloy. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.